Magandang araw, Professor Paloma. Kami po ang tagapag-ulat sa Kabanata 3, Paksa 1, pagsasali ng piling tekstong makabuluhan sa dalimatnang sa Pilipino. Ako po si Flora May Sacro. At ako naman po si Mike Jong Vidotaro. Ay sisimulan na namin ang aming ulat. Ang layunin sa araw na ito ay may paliwanag ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagdadalumat o pagdateorya. Pangalawa ay makapagbasa at makapagbuod ng impormasyon, estadistika, datos at iba pa mula sa mga babasahing nakasulat sa Filipino sa iba't ibang larangan. At pangatlo ay mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling teorya ng Pilipino sa iba't ibang bansa. Ang pagsasaling wika ay isang proseso kung saan ang isang pahayag, pasalita man o pasulat ay nagaganap sa isang wika at ipinapalagay na may katulad ding kahulugan sa isang dati ng umiiral na pahayag sa ibang wika. Sa madaling salita, ang pagsasaling wika ay paglilipat sa pinagsalinang wika ng pinakamalapit na katumbas sa diwa at estilo na nasa wikang isinasalin. Nagagawa ang pagsasalin sa pamamagitan ng pagtutumbas sa kaisipang nasa likod ng mga pahayag na verbal ayon kay Fyodor Sabory noong 1968. Hindi kailanman mapapantayan ng salin ang orihinal ayon naman kay Gregory Rabasa. Ang sulyap sa kasaysayan ng pagsasalin sa Pilipinas ni Virgilio S. Almario. Ang doktrina Kristiyana ay ang unang aklat sa Pilipinas. Ito ay salin sa pangunahing dasal at tuntuning simbahang Katoliko na kailangan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ito ay sinulat ni Juan de Plasencia. Ang doktrina Kristiyana ay ang unang aklat sa Pilipinas. Ito ay salin ng mga pangunahing dasal at tuntunin ng simbahang Katoliko na kailangan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ito ay isinulat ni Juan de Plasencia. Ang layunin ng mga misyonerong Espanyol sa paglilimbag ng naturang libro ay hindi nalalayo sa sinabi ni Fyodor H. Sabory na universal na gawain ang pagsasali. Ayon niya, sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako, isinagawa ang mga salin alang-alang sa mga dalisay na layuning utilitaryo at walang ibang nais ang tagasalin maliban sa pag-alis ng hadlang na naghihiwalay dahil sa pagkakaiba ng mga wika sa manunulat at sa mambabasa. Ngayon naman ay ang Odyssey. Ang Odyssey ang pinakamatandang nakaulat na salin sa bersyong Latin noong 240 BC ng isang aliping Griego na si Livius Andronicus. Ang Odyssey ay isang sinaunang tulang epiko ng Griego na iniatributo kay Homer. Ito ay isa sa pinakamatandang likhang pampanitikan na patuloy na binabasa ng modernong mga mambabasa. Binubuo ito ng 24 na aklat at sinundan ang kwento ng Griegong bayani na si Odysseus, ang hari ng Ithaca, sa kanyang paglalakbay pauwi matapos ang digmaan sa Troya. Ang Odyssey ay isinalin sa bersyong Latin noong 240 BC ng isang aliping Griego na si Livius Andronicus. Bagamat, posibleng kilala siya bilang nagdala ng mas mayamang kulturang Griego sa Latin sa pamamagitan ng sali. Gumanap ang sentrong pannegosyo noong araw bilang mga lugar na palitan din ng kultura. Unang halimbawa nito ang Alexandria na itinayo sa pangalan ni Alexander ang dakila noong bandang 332 BC. Noong ika-8 na daang taon, ang Baghdad naman ang sityo ng pakikinabang sa dakilang pamana ng kulturang Griego. Sa Toledo, Espanya, natipon ang mga eskolar na nagsalin tungo sa Latin ng mga aklat sa Arabic. Ang Esdrutinis sa panahon ito ay ginawa sa Toledo ni Robert Tiritinis ang unang salin sa Quran. Ang Biblia at akdang panrelihiyon ang unang focus ng pagsasalin sa panahong ito. Si King Alfred ang tagapanguna noong ika-10 siglo. Si John Wycliffe naman ang unang nagsalin sa Ingles ng Biblia at unang lumabas noong 1382. Si Martin Luther naman ang itinuring na pinakamatingkad na salin sa German noong 1522 at 1534. Hindi laging mula sa orihinal na wika ng akda ibinabatay ang pagsasali. Halimbawa,
Ang akdang mga buhay ng dantog na Romano ni Plutarch ay isinalin sa German noong 1579 ni Jacques Amyot, na may bansag na prinsipe ng mga taga-Salin. Ang salin ni Amyot ang pinagbatayan ng salin sa Ingles noong 1579 ni Sir Thomas North. Tinawag ni Saburin na tinakalang wika o language chain ang pangyayari nito. Wika ng pagbibinyag. Salin o halaw, ang mga unang proyektong lumabas sa limbagan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang salin o halaw ay isang mahalagang proseso sa wika kung saan isinasalin ng isang teksto mula sa isang wika patungo sa isa pang wika nang may gustong pag-unawa at pagpapahayag ng mensahe. Sa pagsasalin, mahalaga ang tamang pagtugma at kahulugan at estilo ng orihinal na teksto sa bagong wika upang mapanatili ang integridad ng impormasyon. Isa sa mga hakbang sa pagsasalin ay ang baliksalin o back translation, kung saan sinusuri ang literal na pagsasalin upang matiyak ang gustong pagkakatugma ng dalawang wika. Sa bawat hakbang ng pagsasalin, mahalaga ang maingat na pagsusuri at pag-aaral ng teksto upang mapanatili ang kahulugan at estilo nito. Ang tagumpay ng pagsasalin ay nakasalalay sa kakayahan ng tagapagsalin na maipahayag ng gusto at tiyak ang mensahe ng orihinal na teksto sa bagong wika. Ang unang aklat na may orihinal na mga piraso ng tula ay ang Memorial de la Veda, Cristina in Lingua Tagala noong 1605 ni Fray Francisco de San Jose. Ito ang unang aklat na may orihinal na mga piraso ng tula. Kasunod ang Vocabulario de la Lengua Tagala noong 1627 ni Fray Pedro de San Buenaventura. Unang diksyonaryo, isang kasangkapang para matuto ng Tagalog ang mga Espanyol. Tekstong Kristyanismo. Ang medikasyones ay unang salin sa Tagalog ng mga gawaing espiritual o exercia espirituala ni San Ignacio de Loyola mula sa Espanyol ni Fray Francisco de Salazar. Mga panalangin pagtatagubilin sa kaluluwa ng taong naghihingalo noong 1703, ang unang proyekto ng isang makatang Pilipino na si Gaspar Aquino de Belen, isang Batanggenyo na nagtatrabaho sa imprenta ng mga Hisweta. Ang libro ay salin ng Commendación del Alma noong 1630 ni Thomas de Villacastin. Ang may gawa ng tulang Mahal na Pasyon na siyang unang pasyong patula sa Pilipinas ay si Gaspar Aquino de Belen. Ang Verlaad at Josaphat ay isa sa pinakapopular na katha mula sa Kristiyanong silangan at pinagtalunan pa ng mga iskolar kung paano ito nagmula batay sa buhay ni Buddha at nasalin sa wikang Arabic. Noong 1584, isinama ni Boronius sina Verlaam at Josaphat sa listahan ng mga banal na martir at Kristyanismo. Salin para sa tanghalan at aliwan. Maaring uriin ang naturang aliwan at pagtatanghal sa dalawang pangkalahatang paksaid. Una ay ang mga kwento ng pakikipagsapalaran ng mga prinsipe, kabalyero at maalamat na tauhan, gaya ng buhay ni Bernardo Carpio, Gonzalo de Cordova, 12 Pares ng Francia, Siete Infantes de Lara, Aladino, Duque Almanzor at iba pa. Ikalawa, ang mga kwento ng kabanalan gaya ng buhay ni Faustino at Matijana, San Juan de Dios, Dona Marcela at iba pang martir at santong Kristiyano. Ang salin para sa tanghalan at aliwan ay isang mahalagang aspeto ng panitikan na nagbibigay daan sa pagsasalin ng mga akdang pampanitikan sa iba't ibang wika upang maipahayag ang mga kwento at kultura na mas malawak na audience. Sa tanghalan, ang salin ay nagbibigay daan sa pagpapalit ng wika ng isang dula o entablado upang maunawag ito ng iba pang mga manunood na may iba't ibang wika. Sa aliwan, ang salin ay nagbibigay daan sa pagsasalin ng mga tula, awit o kwento
upang ipahayag ang kahalagahan ng kultura at panitikan sa iba't ibang wika. Ito ay isang paraan upang mapanatili at maipamahagi ang yaman ng panitikan sa mas maraming tao. Tungkulin ng tagasalin ni Walter Benjamin. Ang unang tungkulin, isa sa tungkulin ng isang tunay na tagasalin ay hindi maihatid ang teksto sa mga mambabasa o maging madali kung maaari, kundi ang bagong gampanin nito ay mapanatili ang kaibahan nito sa orihinal na teksto. Pangalawa ay ang tunay na tagapagsalin ay hindi isang tagapaghatid o tagapagbalita o kodigong lihim ng mga tanda. Siya ang kasamang tagapaglikha ng may akda. Pangatlo, ang isang tunay na pagsasalin ay malapit sa gawain ng paglikha, higit sa balintiyak na pagtatangka ng paghahatid. Pangapat, ang pagsasalin ay umiiral hiwalay ngunit kaugnay sa orihinal. Ang muling paglikhang ito ay nagtitiyak sa kaligtasan ng orihinal na gawa. At ang panghuli, ang tunay na pagsasalin ay malinaw, hindi tumatakip sa orihinal, kundi pinanatili ang purong wika na pinalalakas sa sariling paraan na makita ang pamumulaklak ng buong orihinal na teksto. Ang isang pagpanitikang likha ng mayroong purong wika at ang tungkulin ng tagasalin ay mailabas ang purong wikang ito sa ilalim ng ibang wika upang palayain ang wika na nakakulong sa isang gawain sa kanyang muling paglikha. Ang orihinal na kasalalay ang prinsipyo ng pagsasalin. Ito ay hiwalay ngunit kaugnay ng orihinal. At sa kay Aurora Batnag naman ay ang writer-man key o bigong manunulat. At sa tatlong tungkulin ito, tungkulin sa kanyang author, tungkulin sa kanyang mga mamabasa, at tungkulin sa kanyang sining. Ang tatlong tungkulin ito ay pagiging tapat ay nangangahulugan na paglilipat sa wika ng pinagsasalinan ng tunay na mensahe o kahulugan ng author. At walang karapatan ng isang tagapagsalin na bawasan o dagdagan man ang sinasabi ng kanyang author. Maaari siyang magdagdag ng salita o magdagdag ng paliwanag, ngunit hindi siya saklaw na kahulugan ibig na ipaabot sa orihinal na author. Dapat din may lipat ang tunay na mensahe o kahulugan ng author, hindi pwedeng bawasan o dagdagan ang mga kahulugan dahil hindi saklaw ito ang ibig ipaabot sa orihinal na author. Ang pagiging tapat ng hulugan ng pagsisikap na mahatid dito sa tunay na kahulugan o orihinal na author. Sapagkat ang mga mambabasa ng salin ay hindi nakakabasa o hindi nakakaintindi ng wika ng orihinal. Nasa kamay ng tagapagsalin ang buhay ng isang akda. Magiging maganda lamang ito sa ibang wika kung tapat ang tagapagsalin sa kanyang tungkulin at sa kanyang mga mababasa. Dapat na maihatid ang tunay na mensahe o kahulugan na orihinal na author sa mga mababasa, hindi dahil sila ang nakakaintindi o nakakabasa ng orihinal na wika. Ang pagsasalin ay hindi lamang isang siyensya o agham, kundi isa rin itong sining, lalo na kung pampanitika na akda ang isinasalin. Nakaatang sa mga balikat ng tagapagsalin ang tagumpay o pagkabigo ng isang salin. Tungkulin din niyang sumakatwid na lumikha sa isang panibagong wika ng isang panibagong likhang sining. Sabi ni Dante Gabriel Rosete, to imbue the fresh nation as far as possible with one more possession of beauty. Sa ganitong paraan, ang isang tagapagsalin ay nagiging isang tagapaglikha o tagalikha tulad din ng orihinal na author. Dapat na lumikha ng isang panibagong likhang sining tungo sa panibagong wika, na ang tagapagsalin ay isa rin tagalikha. Ang katangian ng isang tagapagsalin, batay kina Anida, Segory at Santiago, may sapat na kaalaman sa mga wikang kasangkot, sapat na kaalaman sa paksangini sa salin, at sapat na kaalaman sa kultura. Ang limang prinsipyo ng pagsasalin ni Etienne Dolet, una ay ang ganap na nauunawaan na dapat tagapagsalin ng diwa at ang kahulugan ng orihinal na author. Bagaman may laya na siya maglinaw ng isang kabuluhan,
At sa ganap na may kaalaman, dapat na ang tagapagsalin ay nasa simulaang wika at tanguhang wika. At sa ikatlo ay isang iwasan ang dapat tagasalin ang salita sa salitang pagtutumbas. Kaapat ay gumamit na dapat na tagapagsalin ng mga karaniwan at anyo ng pananalita. Ikalima ay ilaan at isaayos ang dapat na tagapagsalin ang mga angkop na salita upang malikha ng wastong himig. At tumungo naman tayo dito sa mga teorya na metodo sa pagsasalin. Meron tayong 6 na dulog na kontemporaryong teorya ng pagsasalin. Una ay ang sosyo-linguistikong dulog. Dalawa naman nito ay ang komunikatibong dulog. At sa ikatlo ay ang hermeneutikong dulog. Ikaapat ay ang linguistikong dulog. Ikalima ay ang pampanitikang dulog. At ika-6 na ay ang semiotikong dulog. Dito tayo mag-umpisa sa una. Ang sosyo-linguistikong dulog ay tumutukoy sa pagsalin na binabase sa sosyal at linguistikong konteksto ng wika. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng mga salita sa iba't ibang konostasyon o kahulugan depende sa konteksto ng lipunan. Isang halimbawa nito ay ang pagsasalin ng salitang barkada sa English ay ang group of friends. Upang maipahayag ang tunay na kahulugan nito sa ibang wika, ang komunikatibong dulog naman ay naglalayong mapanatili ang layunin at bisa ng orihinal ng teksto sa pagsasalin. Ang halimbawa naman nito ay ang pagsasalin ng isang opisyal na dokumento tulad ng kontrata upang maipahayag ang mga legal na responsibilidad at karapatan ng ibang wika at ang pagwasto at malinaw. Ang hermetikong dulog ay ang isa din sa mahalaga na interpretasyon at pag-unawa sa teksto upang maipahayag ang kahulugan nito sa ibang wika. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang makabagong tula na may malalim na simbolismo upang mapanatili ang emosyon at kahulugan nito sa bagong wika. Ang linguistikong dulog ay tumutukoy sa pagsasalin ng batay sa ekstruktura at gamit ng wika. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang technical at aklat tulad ng manual computer upang mapanatili ang tamang terminolohiya at proseso sa pagsasalin. Ang papanitikang dulog ay ang naglalaman ng mga pamamaraan at estrahiya na pagsasalin ng mga akdang pampanitikan tulad lamang ng tula, dula, nobela at iba pa. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang epikong kwento tulad ni Iliad o Odyssey upang may pahayag ang kagitingan at pakikipagsapalaran ng mga bayani sa iba't ibang wika. Balik ko ba? Ang semiotikong dulog naman ay mahalaga sa pag-aaral ng mga simbolo at sagisag ng teksto upang may pahayag ang kahulugan nito sa ibang wika. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang obra maestra tulad kay Mona Lisa ni Leonardo da Vinci upang mapanatili ang kabuuang kahulugan ng likhang sining sa bagong wika. At tumungo tayo naman dito sa kay Eugene Nida. Tatalakayin natin ang tungkol sa formal equivalence at ang dynamic equivalence. Ang una ay ang formal equivalence. Isang kilalang tagapagsalin at teoristang Amerikano si Eugene Nida na naglunsad ng konsepto ng formal equivalence sa pagsasalin. Ito ay tumutukoy sa pagsasalin na nagbibigay diin sa tamang istruktura at istruktura ng wika, kung saan sinusubukan na mapanatili ang mga salita at estilo o orihinal na teksto. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng mga banal na kasulatan sa Biblia upang mapanatili ang tamang pagkakabuo ng mga pangungusap at kaisipan. At sa dynamic equivalence naman, ang konsepto naman ng dynamic equivalence ni Eugene Nida ay tumutukoy sa pagsalin na naglalayo may pahayag ang kahulugan ng mensahe ng orihinal na teksto sa paraang nauunawaan ng mga mambabasa sa bagong wika. Ito ay mas nagbibigay diin na mapapahayag ng kahulugan
kaysa sa pagtutok ng istruktura ng wika. Halimbawa nito ay pagsasalin ng mga modernong nobela upang may pahayag ang emosyon at kaisipan ng iba't ibang wika. At kay Roman Jacobson naman ang tatlong uri ng pagsasalin, ang intralingual, interlingual, at ang intersemioticum. Semioticum dulog. At sa kay Roman Jacobson naman, ang tatlong uri ng pagsasalin, ang interlingual, intralingual, at intermesicum na katangian o ang uri ng pagsasalin. Una ay ating pag-usapan ang intralingual. Ito ay ang pagsasalin mula sa isang anyo o uri ng wika tungo sa iba't ibang anyo at uri nito. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang tula mula sa wikang English tungo sa wikang Pilipino. Ang interlingual ay pagsasalin at tumutukoy sa pagsasalin mula sa isang wika tungo naman sa ibang wika. Halimbawa nito ay pagsasalin ng isang aklat mula sa wikang Espanyol tungo sa wikang Hapon. Ang intermesiko naman ay ito ay pagsasalin mula sa isang sistema o anyo na sining tungo sa ibang sistema o anyo ito. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang musical na komposisyon tungo sa sayaw o ballet upang may pahayag ang kahulugan ng damdamin nito at ang gamit ng iba't ibang anyo ng sining. At ang kasunod nito ay si Peter Newmark. Ito ay ang apat na antas ng proseso. So ang una ay ang antas ng textual, antas ng referential at ang kursibong antas at ang pagiging likas na antas. Si Peter Newmark si Newmark ay isang kilala na tagapagsalin o juristang Breton na nabibigay ng kontribusyon sa larangan ng pagsasalin. Ang kanyang inilahad ang apat na proseso ng pagsasalin. Ang antas ng textual. Ang antas ng textual ay tumutukoy sa pagsasalin batay sa mismong teksto o salita. Layunin dito na pagtutok sa wastong paglilipat ng wika sa mga salita at pangungusap mula sa isang wika patungo sa iba. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang aklat mula sa wikang Pranses tungo naman sa wikang English, na may nagpapahalaga sa tamang pagkabuo-buo na pangungusap. Ay ang antas ng referential. Sa antas na ito ay binibigyan diin ng kahulugan at konteksto ng teksto o salita. Layunin nito na may pahayag ang basto at malinaw na kahulugan ng orihinal na teksto sa pagsasalin. Halimbawa nito ay pagsasalin ng isang balita mula sa wikang Hapon tungo sa wikang Espanyol upang mapanatili ang tamang interpretasyon at informasyon. Ang kohesibong antas naman ay tumutukoy sa pananatili ng kaayusan at ugnayan ng mga bahagi ng teksto sa pagsasalin. Ang layunin naman nito ay pagkakaroon ng malinaw na ugnayan, pagkakabuo ng ideya at pangungusap upang mapanatili ang kabuuan. At ang lohikal na daloy ng teksto. Halimbawa nito ay ang pagsasalin ng isang sanaysay mula sa wikang Aleman patungo sa wikang Mandarin na may tamang pagkakabuo at ugnayan ng mga ideya. Ang pagiging likas na antas ay isinusulong ng naturalidad at fluensya ng wika sa pagsasalin. Layunin nito ang pagiging likas at maging pilit o kunwari ang anyo at estilo ng teksto upang mas madaling maunawaan at tanggapin ang ng mga mambabasa. Halimbawa nito ay pagsasalin ng isang pula mula sa wikang Roso tungo sa wikang Tagalog na may likas na magandang pagkakabuo ng mga taluton. At dito sa ating ito po ang ating mga sanggunian. At maraming salamat po sa panonood at pakikinig at good afternoon sa ating lahat.